Lord, we claim, Panginoon, yung victory, Lord, yung katagumpayan nga, Panginoon, na meron kami, O Diyos, sa pamamagitan at sa tulong mo, Panginoon. Salamat, O God. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Nagtitiwala sa'yo. I-declare po natin yan patuloy. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Punuin mo nga kami, Lord, ng pag-ibig mo, Panginoon, ng awa mo, Panginoon, ng biyaya mo, O Diyos. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Pag-ibig mo nga, Panginoon.
sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Yes, God. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Yes, God. Patuloy nga, Panginoon, na panalangin namin, O Diyos, na maging sandigan namin, Panginoon, ang iyong mga pangako, Lord, na nakasulat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa Biblia, O Diyos. Salamat, O God. Salamat, O Diyos. Tuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa buong isang linggo mo, Lord, hanggang sa kami magkita-kita, Panginoon, at sumamba muli sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, O God. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, welcome po sa ating online worship service. So, pasensya na po naging hapon uli ang ating gawain. So, bigla po nag-brownout kagabi at di natapos yung record at yung pag-edit. So, ngayon po ay September 13. So, nangangalahati na ang buwan ng Setyembre. 3 buwan at kalahati na lang natitira sa taong 2020. Mabilis ang panahon. So, ang ating pong dalangin ay nawa 2021, makapag-start na po tayo na makapag-meet physically, sama-sama sa ating mga gawain bilang isang church. So, last week po ay napag-usapan natin ano ba yung pinakamahalagang utos. Diba? So, tinanong ng mga Saduseo at ng mga Pariseo si Jesus kung ano yung pinakamahalagang utos. Ang goal nila ay ilaglag si Jesus. Kumbaga, it's a trick question. Kasi kung pinakamahalaga ito, so paano yung iba? Diba? So, ibig sabihin ba, okay lang, baliwalain. Diba? Pero si Jesus, knowing si Jesus na alam niya ang kasulatan, alam niya ang kautusan, at hindi siya madaling, kumbaga, yung wisdom ni Jesus ay nandun. So, nasagot ito ni Jesus sa paraan na kung saan ay walang lusot, 'di ba? Yung mga Pariseo. So, ano sabi ni Jesus? So, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Diba? Ito yung pinakamahalagang utos, sabi ni Jesus. Sa verse 39, at ang ikalimang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Diba? Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ano sabi ni Jesus? At ang buong kautusan ni Moses at ang mga isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. So, ano yung point ni Jesus? So, meron siyang binigay na dalawa. Diba? So, last week, pinag-usapan po natin yung una. So, kung hindi nyo po napapanood yung message last week, so, I invite you to watch po yung mensahe last week. So, ano yung ibig sabihin ni Jesus dito? So,
nagbigay siya ng dalawa na pinakamahalaga. At yung binanggit doon sa parte na kung saan ang sabi ni Jesus Christ ay, at ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. So, paano natin iunawain yung parte na yun? Actually, pwedeng iba-iba. Actually, sa ibang salin, wala yung specific phrase na yon. Pero ang pwede natin sabihin, yung ikalawa ay katulad din ng una sa form. Kasi yung una, ang sabi doon, mahalin mo ang yung Diyos. Pangalawa, mahalin mo yung kapwa. Di ba pareho? So, love. Pakita mo yung pagmamahal mo. Yung isa sa Diyos, yung isa sa tao. So, pareho sila. Or, pwede silang pareho ng importance. Kasi, take note, ang sabi nung mga nagtanong kay Jesus, ano yung pinakamahalaga? Diba? So, sa atin, yung pinaka, diba, usually, isa lang yan. Ano yung pinaka-paborito mong ulam? Ano yung pinaka-paborito mong kulay ng damit? O kulay? Ano yung pinaka-gusto mong ginagawa? Diba? So, usually, meron lang isang sagot. Pero, hindi natin pwedeng sabihin, ang pinaka ay iisa lang. Katulad ng sinabi ni Jesus. So, ito yung una at ito yung pangalawa. At ang lahat ng kautusan ni Moses ay nakabase sa dalawang ito. So, ibig sabihin, pinopoint ni Jesus, etong dalawang ito ay magkasama. Partner yan, tandem yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Hindi mo pwedeng sabihin, love ko si Lord, pero hindi ko love yung kapwa ko. Diba? Hindi mo rin pwedeng sabihin na love ko yung kapwa ko, pero hindi ko love si Lord. Diba? And especially, kung titingnan natin, yung pangalawa ay it's an expression noong una. So maraming ways, di ba, ng pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Pero kung titingnan natin, yung ikalawang utos ay isang requirement para sa number 1. Na kung hindi mo ginagawa yung number 2, walang number 1. Hindi mo pwedeng gawin yung number 1 kung hindi mo ginagawa yung number 2. So, hindi siya, ito yung pinakamahalaga, ito yung pangalawa, mas mababa yung pangalawa doon sa una. Hindi, kasi magkasama sila. Kailangan pareho silang gumagana. So, ano yung ibig sabihin mo, bro, ng requirement sila? So, ang sabi ng unang Juan, chapter 4, verse 20, di ba? Ang sabi, kung babalikan natin, ang sabi nung first, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, ang sabi ng 1 John chapter 4, verse 20, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. So, saan siya naging sinungaling? Sinabi niyang mahal niya yung Diyos, so sinungaling siya, hindi niya talaga mahal ang Diyos. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Ba? So, yung pagmamahal sa kapwa ay isang paraan, take note, isang paraan, pero required, di ba? Para ipakita natin yung ating pagmamahal sa Diyos. Sabi niya ng 1 John, kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo yung kapatid mo, yung kapwa mo. Di ba? Pwede mo gawin lahat ng bagay ng nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Di ba? Mag-praise and worship ka, di ba? Magbigay ka, tumulong ka sa kapwa mo. Pero kung hindi mo mahal, kasi pwede kang tumulong ng walang pagmamahal. Di ba? Pwede kang tumulong ng walang pagmamahal. Pero yung pagmamahal, hindi pwedeng walang pagtulong. Walang action kasi yung pagmamahal, it's an action. Di ba? Gawin mo man lahat ang pwede mo gawin upang sabihin na mahal mo ang Diyos. Mag-devotion ka man dyan, umaga, tanghali, gabi. Basahin mo man yung Bible, back to back, mula Genesis hanggang Revelation, every month. Okay? So, kung hindi mo mahal ang kapatid mo, ang kapwa mo, walang saysay lahat. Yan ay magkasama. Diba? Requirement.
Ang hirap naman. Well, yes. Di ba? Ano pa ang sabi ng salita ng Diyos? Mateo chapter 5 verse 44. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at panalangin ninyo ang umuusig sa iyo. Basahin natin uli. Sinasabi ko sa inyo, mahalin nyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Okay. So, ibig sabihin, ang sabi ni Jesus, eto, love the Lord your God by loving people, pero hindi mo mamahalin yung mga taong kamahal-mahal para sa iyo. Ang mamahalin mo, kasama yung mga kaaway mo. Di ba? Love your enemies. Gaano kadaling mahalin ang kaaway mo? Gaano kadaling mahalin yung mga taong nagsasalita laban sa iyo? Gaano kadaling mahalin yung mga taong gumagawa ng masama sa iyo? Gaano kadaling mahalin yung mga taong hindi pareho ng paniniwala katulad mo? Gaano kadaling mahalin yung mga tao na taliwas sa prinsipyo mo? Madali, mahirap. Madali, mahirap. Isipin natin ganito. Kasi, syempre, sasabihin natin mahirap. Nung tayo, ikaw, bago mo nakilala si Kristo, sino ka sa harapan ng Diyos? Ano tayo sa harapan ng Diyos? Tayo ba'y mga kaibigan ng Diyos noong time na yun? Tayo ba'y mga mabubuti sa harapan ng Diyos? Mga banal ba tayo sa harapan ng Diyos? Nung time bago natin nakilala si Kristo? O tayo ay kaaway ng Diyos? Diba? Ano sabi ng Bible? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At walang kahit anong bahid ng kasalanan na katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil ang Diyos ay banal. At ang sabi, di ba? Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang mamatay si Kristo nung tayo ay makasalanan pa. Hindi natin matanggap yung command ng love your enemies kasi hindi natin nare-realize, di ba, na God loved us despite na tayo yung mga kalaban o laban sa Diyos. Hindi natin matanggap yung utos na mahalin natin ang ating kaaway dahil hindi natin nare-realize na kahit tayo makasalanan at hindi katanggap-tanggap sa Diyos, minahal tayo ng Diyos. At dahil doon, wala tayong pwedeng sabihin na hindi ko pwedeng mahalin yung aking kaaway. Why? Ako nga na makasalanan, namatay si Kristo para sa akin. So, sino ako para sabihin hindi ko kaya mahalin yung aking kaaway? Diba? Dahil ako, sino ba ako para mahalin ng Diyos? Wala. Karapat-dapat lang na ako tumanggap ng kaparusahan ng kasalanan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. At nung ako'y sumampalataya, hindi ako mapapahamak, kundi magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. At yung kabayaran ng kasalanan na kamatayan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ay nakatanggap ako ng libreng regalo ng Diyos. Na buhay na walang hanggan. So, mahirap ba yung love your enemies? Yes. It's hard. Gano'n kahirap? Jesus
has to die on the cross. Kailangang mamatay ni Kristo sa krus, ni Jesus sa krus ng Kalbaryo in order for God to show His love for His enemies. Sa atin. Sa atin, ang sabi ng Bible, kinapupuatan ng Diyos. Kinapupuatan ng Diyos ang tao dahil sa kanyang kasalanan. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, di ba, na binuo sa atin, namatay si Kristo. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Si Kristo, yung Diyos mismo, yung unang nagpakita ng ibigin mo yung kapwa. Nang si Jesus pinanganak sa lupa bilang tao, di ba? At namatay sa krus ng Kalbaryo para sa dalawang reason. Sundin ang kalooban ng Ama bilang pagpapakita ng kanyang pagmamahal at mamatay para sa atin bilang pagpapakita ng pagmamahal niya sa atin at ng pagmamahal niya sa Ama. Wala naman ako sinasabing kailangan nating mamatay. Pero something has to die within us. Merong parte ng buhay na, may parte ng pagkatao natin na kailangang mawala, mamatay upang mahalin natin yung ating kaaway. Diba? Pero hindi lang yon. Tinaasan pa ni Jesus yung meaning ng love others. Diba? Ang sabi ni Jesus sa mga alagad sa John chapter 13 verse 34, kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal o minamahal, ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. So, paano ba tayo minahal ng Diyos? Paano? Una, sabi doon, love your neighbor. Katulad, mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang iyong kaapway. Ngayon, mahalin nyo ang isa't isa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Paano tayo minahal ni Kristo? Balik tayo ng konti doon sinabi ko kanina. Paano pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin? Pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin nung mamatay si Kristo nung panahon na tayo makasalanan pa. So, ibig sabihin, ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay dapat katulad ng pagmamahal natin o pagmamahal ni Kristo sa atin, di ba? Na willing tayong i-give up yung ating posisyon, magpakumbaba. Willing tayong lumagay sa level nila, hindi para sa anuman, kundi upang makita natin yung kanilang posisyon. At willing tayong dapat ibigay anuman yung dapat nating ibigay para sa kanila. Greater, ano sabi doon sa verse, di ba? Dakilang pag-ibig, di ba? When a man gives his life for a friend. Mahalin natin yung ating kapwa katulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Na kahit makasalanan tayo noon, pinatawad tayo ni Kristo. Nung natanggap na natin yung kapatawaran mula sa Diyos, eto pa rin tayo. Di ba? Di naman tayo naging okay na nung tinanggap natin yung regalo ng pag-ibig ng Diyos, di ba? Every day we commit the same mistake. Diba? Every day we commit something. May nagagawa tayong hindi kalooban ng Diyos. Binigyan ba tayo ng ultimatum ni Lord? At sinabi sa ating, last mo na yan.
Pag yan, nagkamali ka pa, wala. Tanggal ka na sa listahan ko. Ginawa ba yun ng Diyos? No. Diba? Hindi yung ginawa ng Diyos. Ano sabi ng Bible? Ang kanyang pag-ibig ay laging sariwa. Diba? Every day. Diba? Paggising sa umaga, yung pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Diba? Ang sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, kapag nagkasala tayo, anong pwede natin gawin? Lumapit sa Diyos, humingi ng kapatawaran. Diba? Anong gagawin ng Diyos? Sumbatan ba tayo? Bibilangin ba niya? Nakakalimang beses ka na. Hindi. Ano sabi? Patatawarin tayo sa ating kasalanan at lilinisin tayo sa ating kasamaan. So, ano yung pwede nating makuha mula doon when we love others? Kung ganun tayo inibig ng Diyos, di ganun doon natin iibigin ang ating kapwa, ating kapatid, yung ating kaaway. Walang ultimatum, walang listahan, nagpapatawad. So, hindi ko po alam kung sino yung mga taong nakasakit sa inyo. Hindi ko alam kung sino yung mga tao o ano mga experiences nyo sa mga taong gumawa sa inyo na masama. May kanya-kanya tayong experience. Pero tandaan po natin, na-experience yan mismo ng Diyos. Di ba? Imagine, habang pinapakaw si Jesus sa krus, ano sabi ni Jesus? Lord, sumpain mo sila. Lord, ipagiganti mo ako. Ama, huwag mong hayaan na makalusot sila sa kasalanan nila. Yun ba yung sinabi ni Jesus? No, ang sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Pagkat di nila alam kung ano yung kanilang ginagawa. Ama, patawarin mo sila. Forgive them. That is love. Ipag-ibig. Because love forgives. Diba? At through loving others, sa pagmamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa, then we show that we love God. Doon natin napapakita yung ating pag-ibig sa Diyos. Why? So, ito sabi sa Matthew 25 verse 41 to 46. Pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Verse 42, sapagkat nang nagutom ako, ay hindi nyo ako pinakain. At nang nauhaw ako, ay hindi nyo pinainom. Nang naging dayuhan ako, ay hindi nyo ako pinatuloy sa inyong tahanan. At nang wala akong maisuot, ay hindi nyo pinihisan. Nang may sakit ako at nasa kulungan, ay hindi nyo ako inalagaan. Tatanungin nila ako, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, walang maisuot, may sakit, o nasa kulungan, at hindi namin kayo tinulungan? At sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang hindi nyo tinulungan ang mga pinakahamak kong mga kapatid, ako ang hindi nyo tinulungan. Itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparusahan, ngunit bibigyan ko ang mga matuwid ng buhay na walang hanggan. Imagine, kapag hindi natin iniibig yung ating kapwa, kapag hindi natin iniibig yung ating kaaway, kapag hindi natin iniibig yung ating kapatid katulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin, we are doing it to God. Sa Diyos natin iyon
ginagawa. Siyempre, ano ba yung pag-ibig? It's action. Hindi mo pwedeng sabihin, love kita brother, love kita sister, pero wala ka namang ginagawa. Because love is an action. Nung sinabi ng Diyos na mahal niya ang sangkatauhan, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Nung sinabi ng Diyos na mahal niya ang tao, namatay si Kristo nung panahon na tayo makasalanan pa. Nung sinabi ni Jesus na mahal niya ang Diyos at ang tao, ang sabi niya, Lord, hindi yung kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nung sinabi ni Jesus na mahal niya ang tao, ang kanyang panalangin, Ama, huwag mo silang patawarin mo sila. Love is action. Hindi mo pwedeng sabihin lang. Di ba? Love, ginagawa. So, ang tanong ay ito. Kung ang pag-ibig sa Diyos, ang requirement nito ay ang pag-ibig sa kapwa, at ibigin natin yung ating kapwa katulad ng pag-ibig sa sarili, ibigin natin yung ating kaaway, ibigin natin ang ating kapatid katulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin, then paano mo papakita yung pag-ibig mo sa kapwa mo? How will you show your love to others? O puno pa rin ng galit yung puso mo sa mga taong nakagawa sa iyo ng masama? Isipin mo kapatid, lagi mong tandaan, minahal tayo ni Kristo, minahal tayo ng Diyos, despite hindi tayo karapat-dapat. In-offer niya yung kapatawaran kahit hindi tayo humihingi ng kapatawaran sa Kanya. That's the same thing that we will do. Ibigin natin yung ating kapwa no matter what. At i-offer natin yung kapatawaran kahit di sila humingi ng katawad. Love the Lord your God with all your mind, your heart, and your soul. Ang buong puso. Mahalin mo ang Diyos. Ibig sabihin, mamahalin din natin yung kapwa natin ng buong puso, ang buong isip, at buong kaluluwa. At lahat ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Lahat ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Lahat ng gagawin natin bilang anak ng Diyos ay nakasalalay sa dalawang bagay na ito. Love God, love others. Magkasama yan, hindi yan pwedeng paghiwalayan. Ay po'y manalangin. Panginoon Diyos, na dakila sa lahat, Lord, salamat po sa pag-ibig mo. Lord, salamat dahil wala namang ibang pinakamagandang basihan ng pag-ibig kundi ang pag-ibig mo na binigay mo sa amin. Salamat, Lord, dahil kahit di kami karapat-dapat, tumanggap kami ng pag-ibig mula sa iyo. Inibig mo kami, Panginoon. Salamat dahil kahit di kami karapat-dapat, binigay mo yung bugtong na anak mo na si Jesus upang mamatay sa krus ng Kalbaryo upang aming kasalanan ay mabayaran, Panginoon. Salamat dahil ikaw yung gumawa ng paraan upang kami ay makabalik sa iyong presensya, Panginoon. Lord, salamat po. And Lord, ang aming dalangin, Lord, na maipakita namin ang aming pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ng pagpapakita namin ng aming pag-ibig sa aming kapwa, Panginoon. Turuan mo kami na mahalin yung mga taong hindi namin magawang mahalin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na ibigin yung mga taong hindi kaibig-ibig para sa amin, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, hayaan mo na ibigin namin ang ating kapwa, Panginoon, katulad ng pag-ibig ni Kristo sa amin, Lord. Na willing kaming ibigay yung the best, Panginoon, para sa kanila. Lord, maraming salamat po.
And Lord, dalahin ko, Panginoon, na kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Nagawin namin na lahat para sa iyong kapurihan. Gawin namin na lahat upang mataas ang iyong pangalan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, dalahin ko, Panginoon, yung may mga karamdaman, patuloy mo silang hipuin, patuloy mo silang pagalingin, Panginoon. And Lord, sa mga may pagsubok sa buhay, makita nila, Panginoon, ikaw ang gabay. Lord, ikaw yung kanilang lakas. At ikaw, Panginoon, yung kanilang source ng katalinuhan. Lord, sa bawat isa, Panginoon, Lord, kumilos ka, maranasan namin ang iyong presensya, at higit sa lahat, Panginoon, ibigin ka namin ng aming lahat-lahat, at ibigin namin ang aming kapwa, Panginoon, ayon, katulad ng pag-iibig mo sa amin, Lord. Maraming salamat po. Sa iyo po namin alay lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus na pamidalangin. Amen. Amen. God bless po.